Hello mga lods, good afternoon, magandang araw, magandang buhay sa lahat. Meron naman akong ibabahagi sa inyo yung pagre-repair ng isang branded na Panasonic na CRT TV. Dahil halos ang nakikita sa aking mga ginagawa ay China TV board, dahil yun na yun ang mga pumapasok kadalasan sa atin. So dito, ibabahagi ko ito yung tungkol sa Panasonic na branded na CRT TV. Paulit-ulit, ayan, Panasonic Colored TV or Color TV, at ang kanyang model ay ito, TCL-21ZETPQ. Ang mga TV na ito ay matibay at bihira itong masira, pero pag nasiraan ay kadalasan nababangungot yung mga ibang tech dito. Ako din, nakaranas din ng bangungot dito na matagal nating magawa, kasi nga ito ay SMD na yung kanyang circuit, at yung kanyang design medyo maliit na yung mga linya, at saka merong mga print na mga letters and numbers sa circuit, kaya mahihirapan tayo mag-trace kadalasan dahil tinatakpan ng litra o guhit. So dito sa video ko, yung ibabahagi ko dito, hindi ko na ipapakita yung pagpaandar. Binuksan ko na rin yung takop, kaya nga yung kanyang model ay yung kanyang back cover ay nandito, kasi nga 3 araw na ito ngayon dito na nasa misa natin at ginagawa. Ito nga bangungot kay 3 araw, pero sa 2 araw na nakaraan ay wala akong ginawa doon kundi paandarin at bantayan. Okay, take note, wala akong ginawa kundi pinaandar at binantayan, dahil ang sabi ng customer sa akin ay umaandar pero namamatay or kusang nag-o-off at nawawala pati yung kanyang standby green na power lead indicator dito. So nagiging dead set siya, ibig sabihin walang tumatawid na supply sa secondary pag wala itong ilaw, pero umaandar siya sa unang pagpapaandar pero namamatay. Okay, so dito sa video natin, bago natin ipagpatuloy, kahit pa paano, shout out sa lahat na nandyan, na nanonood. Wala akong banggitin ngayon kasi nga medyo maliit na lang yung ating memory ng ating phone. So dito na lang, shout out sa lahat na nandito, at sana'y magustuhan nyo itong video ko. Kahit pa paano, update na rin ito sa aking channel. Ayan, so umaandar siya, kompleto yung sound at yung picture, normal. Pero nung unang araw, pinaandar ko lang ito dito mismo, at yung natirang bakante sa aking mesa, dito ako nagre-repair. Hinahayaan ko lang siya na umaandar habang ako ay may ginagawa. Inabot na ng buong hapon o buong araw, buong maghapon kung tawagin natin, ay umaandar siya at hindi siya namatay. Okay, so kinabukasan, ganun pa rin, inulit ko. Mula nung pagising ko, pinaandar ko hanggang mga alas 8 ng gabi. Hindi rin siya namamatay. O kung kayo sa sa kalagayan ko, siyempre magtataka kayo na napaisip na nga ako, na naisip ko na ibalik ko sa may-ari, dahil wala namang problema at namamatay yung hindi naman namamatay yung kanyang TV. Alangan namang ating gagawin, i-repair kung hindi naman namamatay at okay naman yung TV. Ito yung kinukwento ko sa inyo, yung mga bangungot na sinasabi. Okay, so dito may mapupulot kayo kung patapusin nyo itong video ko. Ngayon, kahapon, second day of testing and observation, hindi ako nag-repair. Wala akong ginawa kundi manood lang sa palabas dito. Ginamitan ko ng DVD para tuloy-tuloy yung signal at pari-pareho, hindi ko kurap-kurap kagaya sa antena na minsan pa iba-iba dahil lumihina, lumalakas yung signal. So dito DVD yung ginamit natin dahil ginagamitan naman talaga ito ng signal. At yun, steady yung signal, yung kanyang signal mula sa audio video. So picture and sound is stable. So wala tayong pag-alalahan na pinagmumula ng pagkamatay ay dahil sa signal na mahina. Ngayon, habang ino-observe ko siya, okay, may ipapakita ako sa inyo dito sa ating video. Ito, naka-ready na. Sana makita itong video natin. Okay, dito natin ipatingnan. Alright, okay, play natin yung video at i-zoom in natin para makita nyo yung video sa phone ko. Ito,
kung makikita nyo dito, yung ating picture, yung ayan o. Ayan. Di ba? Hindi malinis yung kanyang picture. Yung kanyang mga litra, hindi malinis. So, nakikita ko dito na ito ang affected na stage ay yung AFC or Automatic Frequency Control. So, yan yung unang clue ko, pero pinabayaan ko lang na pinapaandar ko siya dahil hinihintay ko talaga na lumabas yung complaint ng customer na namamatay at nawawala yung kanyang power light indicator. Okay, dito. So, hanggang sa inabot ng alas 8 ng gabi ay walang lumabas. Pero baka ako na mamatay siya dahil doon sa problema sa picture na lumabas na nakita ko. So, kanina pagising ko ay sinimulan ko lang buksan kasi wala na tayong magagawa dito kung maghintay tayo na lalabas yung trouble. Okay? So, ikutin natin ang TV. Pause muna natin. Okay, ito na yung ating TV. Nabuksan na natin. Nabuksan ko na siya. At ito nga yung kanyang circuit. Kung mapapansin nyo dyan, okay, i-zoom out natin. Yan siya, oh. Original at old model. Hindi ito siya China TV. Ito po ay Panasonic. At yung sinabi ko kanina sa inyo na halo na siya ng THT, True Hole Technology. Yung sa butas, yung mga paa na dumadaan sa butas at dito hinihinang sa bottom side. Wala itong circuit sa taas, hindi ito double-sided na circuit board. Pero ito po ay SMD. Yung SMD na sinasabi natin, yan yung surface mounted device na nakahinang dito sa bottom side na mga circuit or linya. Ayan siya. Okay, ito makikita nyo dyan, ayan o. At saka yung mga maliliit na resistor dito na hindi nagpo-focus yung ating cellphone. Ayan. Yan yung mahirap sa ating cellphone na okay lang kahit mura ito dahil napakinabangan ko naman, hindi na natin sasabihin yung mga sinasabi ko dati. So ito yung tinatawag na SMD. So mahirap ito dahil maliliit. Ito yung sinasabi ko na THT at SMD. Yung SMD ay nakahinang dito sa bottom side ng ating circuit at ito ay maliit lang na parts or maliliit na mga pyesa or components ang tawag natin dito at marami sila. Ayan o. So nahihirapan din ako mag-trace or tawag natin dito yung magbaybay ng mga linya kasi maliliit yung mga linya at saka maliliit yung mga parts, tinatakpan pa ng mga guhit at mga numbers na naka-imprinta dito. So, ang ginawa ko dito, yung mataas na capacitor na 160 microfarad or 160 volts pala na 0.47 microfarad na nakakonekta dito sa ating AFC dito patungo dito at yung resistor na ito ay 22 UF dito, ito 22 UF tapos nakakonekta dito sa capacitor ito siya yung C558 at yung resistor na R558. Okay, so ibig sabihin ay isa lang silang circuit. So resistor yon 558 at capacitor 558. So yan yung palatandaan na isa lang linya nila kasi pareho silang 558. Kaya lang ito ay R, ito C. Ibig sabihin capacitor 558 yung nakalagay dito na pisa ay capacitor. Yung R 558 yung nakalagay dito na pisa ay resistor. Okay. So hindi na tayo nagsukat ng mga voltahe. Dahil sa picture makikita natin na normal, pero pag tumagal ay lumalabas na naging distorted yung kanyang picture, hindi na normal yung guhit, yung mga litra, ay meron na siyang corona effect. So, pagka ganon kasi makikita sa picture na affected yung kanyang horizontal frequency. Kaya dito ako sa EFC, kasi ang EFC is automatic frequency control ng sirkito. So, tiningnan natin yung pyesa na ito, yung sinabi ko kanina na 0.47 na ayan 160 volts at yung resistor na sinasabi ko na 22K ayan siya, bago na yan, brand new at ito yung sira. Yan, ikinukwento ko na lang kung saan ako nag-troubleshoot sa yung may problema sa litra na hindi makinis.
Ito yung sira, yung dalawa, yung 160 na 160 volts na 0.47 microfarad. Nagdi-defocus kasi pag dumaan yung kamay ko. Ayan siya, at yung resistor na 22K. At nag-check na rin ako dito sa kanyang power supply stage. Bakit nag-check ako dyan? Kasi di ba sabi ng customer ay nawawala minsan yung power, namamatay, pati yung standby power light indicator mula dito sa ating lead or LED power indicator na kulay green or light green ay wala itong power. Ibig sabihin walang tumatawid sa secondary. So nag-check ako dito, yung kapasitor na dalawa lang yung filter dito, yung isa feedback. Yan. Okay, so nag-check ako at ituturo ko sa inyo, kagaya doon sa EFC, ituturo ko sa inyo dito. Kung makikita sana dito sa ating circuit, yung aking ituturo, tingnan natin. Kung sana makita dito, no? Yan, ayan. Okay. So ito yung kapasitor na pinalitan natin. Ayan. Nagdi-defocus kasi. Mahirap magkuha video. Naku, tatay ko. Kasi isang kamay, isa rin kamay yung magtuturo. Okay? So ito yung kapasitor na pinalitan ko, yung C819. Take note ha, C819. Papunta yan dito sa ating regulator. Ito siya, pin number 5. Ayan o. Tapos ito yung isang kapasitor or yung linya na nakakonekta yung kapasitor pala na aking pinalit, na nakakonekta din sa pin number 7. Nakakonekta yan yung kapasitor at nakakonekta rin dito sa pin number 5 ang kapasitor na yan. Ang kapasitor na yan ay may number na 1 microfarad 50 volts. Okay? Yan yung kapasitor. Kasi nga mahirap i-determine kung alin na piyesa yung ating tutumbukin at yung unit, dahil ang unit ay umaandar. Pero nung itesting ko 2 araw ay hindi lumabas yung complaint ng customer. Kaya ano na lang tayo, nag-isip kung saan tayo papasok. Kasi pag nawala yung power, yung standby power indicator, pag hindi umilaw yan, ito, ibig sabihin walang lumalabas sa secondary. Sumuot natin para makita nyo. Ayan. Ito kasi yung, kung makikita nyo, may guhit na malapad. Ito po yung chopper. Ito yung mga paa ng chopper. Ito po yung primary area. Bawal tayong humawak dito kung naka-plug in kasi may mataas na voltahe dito. At ito yung kanyang secondary. Ibig sabihin, pag hindi umilaw yung ating power lead indicator light, walang tumatawid na supply dito sa secondary mula sa ating primary at hindi nagsiswitch itong ating regulator. So, yung una kong tiningnan dyan, dahil umaandar naman siya, minsan hindi, minsan umaandar. Dahil sa experience ko dati na naka-encounter din ako na ganyan, mga kapasitor na ang pinalit ko, ay nag-okay na. Kasi home service kadalasan dati yung lakad ko. Kaya yung hinahabol mo yung oras, kaya binibilisan mo ang paggawa. So, palit lahat para mabilis. Kasi yung replacement method is the best method among the method. Dahil meron kang pangpalit, mas mabilis yon kasi sure ka na bago yung ipapalit at hindi ka na magsayang ng oras sa pagtitester at pagti-check ng mga voltahe. Yan yung tinatawag na the fastest method is replacement method, like replace technician, replace the unit by a new one. Okay, so ang yung lumang unit papalitan mo ng bago, replacement method yon. Therefore, pag replacement method, pinakamabilis na method sa lahat ng technique sa pagre-repair. Kaya yon, nagre-replacement method tayo dati. So dahil sa pagre-replace method natin ay na-experience natin na pag gano'n na minsan umaandar, minsan hindi, ay yung kapasitor sa primary, yung mga kapasitor lahat dyan. Pero hindi mo malaman kung saan. Unlike kung mag-individual checking ka, palit ka isa, tapos saksak, tapos palit ka isa, tapos saksak. Ang problema nito, hindi natin may apply yung palit isa, saksak, palit isa, saksak. Dahil nga, oras at araw ay hindi lumalabas ang trouble. So, matagal mo ito ma-check or maayos. So, ang ginagawa
ko na lang ay nag-individual checking ako para malaman ko. So ito ipapakita ko para ano, dahil mahaba-haba na itong kaliwanag ko. Hindi ako nagre-refer ha, nagpapaliwanag lang ako, pero mahaba pa rin. Okay? So nag-tester ako sa circuit gamit yung ating ESR meter na gawa lang natin. Okay? So ito yung sa power supply. Ang inuna natin doon sa doon sa EFC. So sa EFC tayo nag-check. Ayan. Okay? Ayusin natin yung tester natin. Sa EFC ako nag-check. Tapos na-check ko yung capacitor. Ayan o. Di wala. Di ba? O ayan o, gumagalaw o. O di ba? Wala. So pinalitan ko ito. Ayan o. O di ba? Wala. Ayan. So pinalitan ko ito. Tapos dahil nga umaandar, wala nga problema yung unit. Inuulit-ulit ko dahil paulit-ulit naman talaga. Ayan. So dito tayo sa resistor na sa EFC pa rin kasama ng kapasitor na 160 volts, 0.47 microfarad, C558 at R558. Okay, magkasama sila ng linya. So testing natin, ayan o. Titingnan natin sa tester. O, di ba? Walang galaw. O, tester natin gumagalaw ha. Ito walang galaw. So pinalitan ko rin ng 200 or 22K na resistor at pinalitan ko ng kapasitor. Pero yung problem pa rin na namamatay at minsan ay hindi. Ang problema ay itong yung 1 microfarad na 50 volts. So testing natin. Okay? Ayan, ipapakita ko na lang sa inyo. Ayan o. Di ba? Gumagalaw siya. Pero pagdating dito sa kasi minsan kailangan mo talaga gamitin yung dalawang aparato mo. Ito dahil dati wala akong ESR, so replacement method na lang ang suspected parts. Kung may dala ka naman na brand new nito, i-compare mo yung dalawa, makikita mo sila kung alin yung malakas at alin yung mahina. Or meron ka ang spark tester, i-charge mo sa spark mode, i-charge spark para malaman mo kung malakas yung spark. So ang ginagamit mo doon yung mata, bilis ng paningin at yung inyong tainga, yung pandinig. Pero dito sa tester natin, kung makikita natin dito sa tester natin, ayan o, di ba? Pumitik naman siya. So 1 microfarad ito. Yan, di ba? Pumitik. Ngayon, akala natin good kasi good oh. Yan oh. Tapos dito wala oh. Oh, itong open, ito yung good. Pero bakit ko sa pinalitan? 1 microfarad ito na 50 volts. Good naman sa dito sa ating tester, di ba? So, ipapakita natin dito sa ESR. Yan, ESR yung gagamitin natin. Yan oh. Dito tayo sa 1 microfarad na 50 volts na sa power supply sa primary. Yan oh. Oh, di ba? Kung makikita natin, ito yung number, i-zoom in natin para makita nyo. Ito. Yan oh. Di ba? Ayan yung kanyang number na 0.1 to 0.9, then 1 to 9.9 at 10 to 99, so on. So dito, ito ay 1 microfarad. So dito siya natama sa nagdi-focus yung ating cellphone, no? Ayan, no? Dito siya natama sa 1 to 9.9. So, check natin. Ayan, no? Oh, di ba? Hindi siya umabot doon sa kulay dilaw man lang or kulay green. So, zoom out natin kasi hindi makita yung ating test probe. Ito, oh. Ayan, oh. Oh, di ba? So, ibig sabihin, weak, humina siya. Kasi hindi na siya umabot doon sa good at sa comparison. Kasi yung kulay dilaw comparison, yung kulay green ay good. At meron naman siyang number na nakalagay kung saan. Okay? So ito dito, yan o, wala. Di ba? Yan. So may posible na umandar at mamamatay dahil nga humina siya. Dahil na bumagsak na yung kanyang resistance. Kasi ang ibig sabihin ng ESR is equivalent series resistance. Ibig sabihin, bumagsak na yung resistance ng kapasitor natin. So yan lang, pinalitan ko. Yung paliwanag ko sa isang resistor, sa dalawang kapasitor ay napakahaba. Dahil ganyan ang electronics po. Mahirap yan basahin, mahirap yan i-analyze, mahirap yan pag-aralan. Akala ng iba ay madali lang, pero dito sa video natin, nagkukwento lang tayo at nagpapaliwanag, pero inabot tayo ng mahabang oras para magawa itong ating pag-share o pagbahagi ng video sa ating kapwa at sa gustong matuto at sa gustong mag-aral
ng electronics. Sa mga master natin dyan, alam ko na alam nila itong mga sinasabi ko, at kung may nasabi akong mali dito sa aking pagpapaliwanag, kayo na po ang humusga at pwede kayo mag-comment yan sa baba kung mali yung ating sinasabi. Maraming salamat. At dahil ito'y napalitan ko na, uulitin ko, umaandar itong TV. Hindi ito totally nasira. Ito po ay umaandar. Kaya lang, namamatay po. At nagiging distorted yung kanyang picture. Okay, so hindi ko napapalitan yung kanyang button dahil ang ginagamit ng may-ari ay remote. At hindi naman yan pinipindot dyan dahil ang ginagamit din nila ay signal. Sa audio-video dumadaan. So hindi na gumagamit ng antena. Hindi na gumagamit ng kung ano-ano pa. Okay, okay, ayun na. Na-plug in na natin, umaandar siya. Pero sasabihin ko na ito po ay umaandar po ito. I-mute muna natin. Umaandar po ito. Nagkakaroon ng distortion sa kanyang picture. Hindi nagiging makinis yung mga litra pag uminit. Tapos bumabalik sa normal. Kaya mahihirapan tayo dito sa paghanap ng problem. Kasi nga, ang tunay na problem na namamatay ay hindi lumabas. 2 araw na tinisting ko. So, itong tinatawag natin na mga heavy troubles or bangungot. Madali na trouble kung lumabas lang sana. Kaso hindi lumabas yung problem. So, kapa tayo na technician dito. So, yan lang yung ating video ngayon. Napakahabang video. Maraming salamat. At sana'y maunawaan yung ating pagpapaliwanag. At sana'y maunawaan yung purpose natin. At sana'y hindi kayo magagalit sa akin sa aking mga sinasabi dito sa aking content ng aking video na ito. Sana'y makatulong muli. God bless and more power. Maraming salamat. Mabuhay ang lahat ng technician sa buong mundo. Ito po yung lingkod, Andy Rabino TV, nagsasabing kita-kits sa susunod. Bye-bye!